Dito sa Bataan na isa ka dito sa mga sumusubaybay dito sa mga election protest na pinail ng mga natalong mayor. Ano na po ba ang alam niyo doon sa mga hearing po ngayon? Ang pagkakaalam ko, ang Urani ay pinabuksan ni Judge Escalada. Ang Samal, ang aking pinagtataka ay dinismiss ang protest ni Vice Mayor Manny Cortez. Hindi ko maintindihan sapagkat pare-pareho halos lamang ang mga aligasyon ng irregularity, fraud. Bakit yung Urani pinabuksan, ang sa Samal ay dinismiss? Nakapagtataka yun. Ang balita ay ang dahilan insufficient daw in substance and form. Yung mga affidavit, mga allegations, naroroon, kapareho rin ng Urani. At saka yung isa pang dahilan na sinabi raw na since 100% ng mga presinto ay isinama sa protesta para daw declaration of failure of election, ang petisyon, over which walang jurisdiction ang judge. Ngayon, nagtataka rin ako, bakit yung sa Urani, 100% din yung mga presintong na-protesta? Bakit yon ay hindi declaration of failure of election? Ang sabi naman ng abogado ng mga nagprotesta, wala kaming pinafile na petition for declaration of failure of election. Nagkaroon ng eleksyon, nagkaroon ng botohan sa mga presinto, kaya walang failure. Kaya lamang kinokontest nila ang results. At meron silang mga basihan at alam naman nila, sabi nga ng abogado, pagka merong allegation of fraud, irregularity, it is ministerial for the court to order the opening of the ballot boxes. Jurisprudence yan ng Korte Suprema. May sinasite silang Cagas versus, hindi ko na alam. Pero, yun ang klaro. At merong basihan yon, it is reasonable, sapagkat kung may question nga naman, para matapos ang question, mabuksan. Yun lamang makapagtatapos ng question na yan. Sino ba ang tama, sino ang mali? Ano ang totoo, ano ang hindi? Ito pong may mga allegation kasi maingay po sa buong Bataan na sinasabing bago nangyari mga dismissal, yung sunod-sunod dismissal yung mga judge daw ay nagpulong sa isang lugar sa Bataan. Ano po masasabi nito? At pagyari ng pulong, doon naganap yung mga dismissal, sunod-sunod. Wala akong personal knowledge yan. Ang masasabi ko lamang ay I'm inclined to believe kung nangyari ngayon sapagkat after the gathering na sinasabi, na-dismiss ang Samal, na-dismiss ang Limay, na-dismiss ang Orion, na 4 na presinto lamang. Ano pong susunod? Bagak. So, ihanda na. Pag makita natin yung bagak, kasama na rin si dismiss. Baka maniwala na rin ako kung totoo yan dahil sa gathering nila nagkaroon ng yung mga bali-balitang papadismiss. Ngayon, ano mangyayari sa dinalupihan? Ang dinalupihan, wala pa sa issue na bubuksan ba o hindi. Nasa issue pa ng on time ba ang pagpa-file ng dinalupihan. Baka doon pa lamang madismiss na. Pero katakataka naman at magiging kapuna-puna kung ang pagbabasihan ay yung out of time na pagpa-file dahilan ang pinagbasihan ay May 15 Certificate of Proclamation sa dinalupihan,
meron daw lumabas na May 14. Ang pinagbasihan ng filing ng petisyon ng dinulpihan ay May 15 sapagkat yun ang meron silang kopyang nabigay sa kanila at yun din ang napagbigyan yung mga ibang mga partidos na kailangan bigyan. Yung May 14, walang nakatanggap ng kopya ng May 14 Certificate of Proclamation kung hindi yung abogado ng naproklama. Paano makapagpa-file on time kung yun ang basihan? Wala nakakaalam. Mahuhulaan ba yun ng abogado ni Jojo at ni Jojo na May 14 pala, samantalang ang binigay sa kanila na proclamation, certificate, ay May 15. Pareho daw valid. Kung valid pala, di valid din yung May 15. Yun ang i-resolve. Ewan ko kung kailan i-resolve ng judge to. At yun ang kahuli-hulihan at alam natin, alam ng lahat, minamatyagan yan ng taong bayan, ng mga bayan, ng buong probinsya. At nakatunghay din ng buong bansa rito sa mangyayari sa Bataan. Biro mo, lahat i-dismiss, pare-pareho ang basis ng dismissal. Siyempre, hindi tayo hihinto roon. Yung mga nag-file, hindi hihinto roon. Sa mga kasong ito, meron din mga nag-inhibit na judges. Ano po masasabi niyo dyan? Sa dinulupihan, nag-inhibit una si Judge Joner Fernando at dinisclose niya na isa ako sa mga nagrekomenda sa kanya. Okay lamang yon. That's very truthful and very noble of Judge Fernando. Ang balita ko, si Judge Silva, belatedly, nag-inhibit din. Hindi ako recommend sa kanya. I don't know kung ano ang dahilan ng kanya pag-inhibit sa dinulupihan. Hindi ko alam ang mga susunod, pero yun mga Protestants, yung mga nangag-file ng protesta, meron namang mga recourse yan kung sakasakali at kung magpapa-inhibit sila ng mga judges at may dahilan, karapatan nila yon. At pag nangyari, we will face it when the time comes. Yun ang balita ko sa kanila. Yan, Chairman, kung ang lahat ng mga judges ay nag-inhibit sa mga kasong ito, ano po ang masasabi niyo? Ano gagawin ninyo? Lahat ng mga judges sa Bataan mag-i-inhibit, nangangahulugang itong kasong ito, napakabigat. At hindi makayanan ng kalooban o katapangan ng mga huwes. Ganun man mangyari yun, may mga judges naman outside of Bataan. Ano po yung remedy gagawin ng mga na-dismiss na kaso? Ano pong kasunod na gagawin nila? Ipagkaso pa ba sila? Pwede pa bang apel? Siyempre, yung mga Protestants, kung talagang sila naniniwala na nadaya sila at meron silang kaso, hindi hihinto yan. Mag-aapila yan hanggang sa itaas. At karapatan lamang nilang mag-apila. Ito ay sa COMELEC. At hindi naman bago ang mga kasong ito sa COMELEC. Yung mga ganyan, ano ba ang in the past? Ano ba ang mga kasong nadesisyonan sa mga ganito? Pinabubuksan ba o hindi? Malalaman natin. Mukhang nabibigatan ang mga judges natin dito sa kasong ito sa Bataan, no? Pero para sa akin, kung ano lang ang tama at magbigay sila ng desisyong tama,
they will be serving the people, the nation well. They will be doing a good service. Na halimbawa, mapabuksan, what will it resolve? Malalaman natin kung talagang ang mga PCOS machine ay ito ba ay natatamper o hindi. That's an issue that will now be resolved. At malaking issue yan dito sa Bataan at sa buong bansa. At para din sa mga taga-Bataan na hanggang ngayon ay hati ang taong bayan. Hindi ba dapat ay mabigyan ng closure ang question na ito? Totoo ba o hindi? Iba ba ang resulta ng manual count doon sa PCOS? Yun lamang naman ang hinihingi ng taong bayan. Pag nagkapareho, magsasama na ang taong bayan na makiki-cooperate sa mga nakaupo. Pero habang hindi nagagawa yan, taong bayan will remain divided. I think yung mga judges have a very serious and heavy responsibility in resolving this problem of unity of the province. Ang pinag-didebatihan niya yung late down ng one day. Unang-una, yung mga nag-file ay hindi pumapayag na late sila sapagkat May 15 ang kanilang Certificate of Proclamation na nakuha. So, hindi late kung yun ang pagbabasihan. Kung sakali man na late, isang araw lamang, palagay ko, that should give way to the opening of the ballot boxes, because the opening of the ballot boxes is imbued with public interest, and a technicality should give way. What is imbued with public interest should prevail over a mere technicality. Pero sa nakikita natin, lahat na lamang ng paraan, including technicalities, ay ayaw nilang mabuksan, nangangulugang they are afraid of what will come out of the Pandora's box.